Good morning kabayan. It's January 11. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkakakwentuhan. It's been rainy the past few months, kaya hindi tayo makapag-vlog. And busy also for the holiday season. So andito ako sa farm, kararating ko lang. Nakabike. Part of my New Year's resolution is less sugar for this year and more exercise. So ang ginagawa ko, in the morning magbabike ako papuntang farm. Then yan, gagawin natin yung mga gawain natin dito. Then at lunchtime uwi ako sa bahay, kakain, tapos babalik sa hapon, pero nakano na, motor na. Dadalhin natin yung mga kailangan nating dalhin dito, mga mabibigat sa bandang hapon. So ganyan ang gagawin natin for this year. It's January din, 2022, last year na mag-start tayo nitong farm. Halika, tingnan natin kung ano nang nangyari, the developments, the challenges na hinarap natin itong nakalipas na taon. At ayan, so sa bukana, ayan, makikita natin nakatayo yung poste, pero hindi pa natin naibibili ng cyclone wire tong side na to. Sa harapan okay na. Kahapon naglinis kami ng water tank. Medyo may ano na rin, kailangan natin ng some improvements dyan. Siguro ayan, after a year medyo nagkaroon na ng molds, ng lumot yung ating tank. So we're thinking of replacing with a new one. At pero yan, gagamitin pa rin natin, lilinisin, ilalagay natin sa taas. Balak namin mag-add ng tangke sa taas. Ito yung mga pusa nating pinalaki dito, medyo ayan, yan ang pinakamaliliit na pusa natin ngayon. Yan ang ating welcome party whenever we come dito sa farm. Ito yung ating tulay. Napapakinabangan naman. Hindi na natin nagawa yung ating ano dyan, parang arc. Hindi na muna. Functional naman, malaking tulong. Pero makikita nyo medyo ano na, medyo may wear and tear na rin siya. Ayan yung ating ano dati na bago pa yung fresh na fresh, medyo meron ng nabubulok. Ito yung ating bakod na ginawa noon. Yan, marami ng nalaglag na kawayan, bumigay yung pagkakatali. Ito ang natutunan ko dito. Ito palang gauge 16 yata ito na wire na ginagamit natin. Madaling mabulok. Ayan yung sa ulan lang nabulok yung so yung ngayon, yung pintuan na yan medyo for repair. Ito, ayan, itatali ulit natin, but I'm thinking of using siguro yung nylon na lubid. Here are our welcome party. Yan, yung mga manok natin malalaki na silang lahat, nangingitlog na. We're at ang natira dito ngayon ay 24. Ito ang ating pusa, si anak na ni Oreo yan. 24 na hens ang natira natin dito, at saka 10 na roosters. Yung ibang roosters nagamit natin during the holidays. Yan, i-share natin sa mga kaibigan. So
out of the 24, sa ngayon we're at around 35% lay. Ang mga nangingitlog sa kanila mga 35% pa lang. Anyway, it's siguro one of the factors na nakikita natin dyan ay yung season. It's rainy, so siguro hindi conducive sa pangingitlog nila. And some of them medyo tinamaan ng minor na na mga karamdaman like malaria, parang avian malaria, and some of them medyo may halak, pero corrected na, wala nang okay na sila, but they have to stay healthy pagpasok nitong para tumaas siguro yung pangingitlog nila, dumami lalo ang itlog. So far, kung yung purpose natin to provide a food for the family ay na-address naman. Hindi na kami bumibili ng itlog araw-araw, and the good thing, we know na kung ano yung inilagay natin sa ating mga chickens, which are may commercial feed pa rin, pero majority ay natural na pagkain. So yan, we don't have to worry na meron tayong mga makakain na makakos ng sakit or cancer, even cancer, So yan, itong ating net, ito ay balak kong i-extend hanggang dun malapit sa bahay, kasi itong nangyari dito, kung makikita ninyo yung hinukay natin dati na malalim, medyo bumabaw na. Ibig sabihin yung soil from this area ay nag-erode at nagpumunta dun sa lupa. The reason being kalbo na yung lupa, which means to say na kayang-kayang ubusin ng manok na ganyan lang ka konti, kayang-kaya nila ubusin yung mga damo na yan. So siguro I was thinking, even if we extend up to this area, yan, maka-cover yung mga damo na yan, it's still I think it's sufficient. Tingin ko kaya pa rin nilang kaya pa rin nilang ubusin. The good thing is hindi natin magiging problema ang mga weeds, mga damo. Kasi ang problema dito yung weeds, yung mga bugging, pinapatay nila yung ginagapangan nila yung mga puno na yan, yung mga tinanim nating puno, gagapangan ng mga bugging at mamamatay. Ayun nga, sayang yung ating lansones over there, medyo nabulok. Ito before, ang taas ng ang taas ng damo dyan hanggang doon sa kabilang na yan. Yun nga, tinulungan tayo ni Marites, pinaubos ko sa kanya yon, naubos niya. Tingnan, ang ganda ng sulit talaga na grass cutter kung meron tayong baka, pero better siguro kung we have more para hindi na masyadong lalayo. Katulad ngayon, naubos niya na yung damo dyan sa area na yan. Inilipat ko na siya dun sa bandang baba. Ayun, medyo yan, inubos na din dyan hanggang sa taas. Yung area na yon hindi ko masyadong pinakain sa kanya kasi meron tayong meron tayong mga berry na may mga bunga. Sayang, kasi syempre ang problem with yung animals, yung mga ganyan, baka, kambing, hindi natin mapipigilan kung pati yung mga halaman natin, puno natin, katulad nitong miracle tree na to, gustong gusto niya yung dahon, but it's okay.
At least ano din yan sa kanya, o di beneficial sa kanya. Ito ang sinasabi ko, maraming bunga yung ating berry, ano to, yan, sayang kung kakainin niya, sayang kung kakainin niya yan, no? Yan, no? Dami, sarap nito. Yan, tingnan nyo tong ano, yan, no? Pwede kang pitasin direct from the tree. Ihipan mo lang, subo mo na. Tamis yun, no? Dami ng yan, mahihinog na. Kaya hindi ko pinano, ayun si Marites, oh, yun ang pinapaubos ko sa kanya. Yan, tingnan nyo yan, ha, kung gaano kakapay yan. Yan, oh, kinain niya na doon, hanggang doon nilinis niya yan. Ibinaba ko dito, lilinisin niya rin yan. Pero yan, lagi niyong i-check kasi mahilig ano, masabit. Yan, malimit masabit yan si Marites. Ayan, yung mga manok ni brother dun sa kabila, medyo malalaki na rin. Nag-start na ulit sila ng breeding. Meron na silang napalaban. Actually, okay naman yung ano nila, operation nila. Nakabenta sila ng isang tryo for a good amount. Then nakabenta sila ng 2 piraso at 5K each yata. So may pumasok sa kanilang pera. Naglaban sila ng 9 na manok. Nakakatuwa. Ang record nila, 3 panalo, 3 talo, 3 tabla. So wala, 0-0. Tingnan natin yung mga kasunod na laban nila. Subaybayan natin kung papalarin, hopefully. So yan, ayun ang nangyari sa ating ano. So meron tayong mga 4 repairs. Yan ang ating ano, harapin natin ngayon. Yung ating itlogan dyan, tingin medyo na ano na rin, i-repair na yung bahay natin. May mga sahig na kinain ng anay. Yun ang isang challenge dito, yung anay. Yung bubong ng ating breeding pen doon, kailangan na rin i-repair. Kung matatandaan nyo, may kayakas yung ibabaw nyan, ubus na yung kayakas sa ibabaw. Kasi itong mga manok natin is not totally flightless. Lumilipad yung mga yan. Actually, dyan nga sila humahapon sa ano, dyan sila humahapon sa puno ng rambutan na yan. Tapos pag gising nila sa umaga, nagkakaykay dyan sa ibabaw ng bubong. Ayan, kaya naubos yung ano. Ayan. Ito mga tinira nating ano, mga roosters natin. Ito blue egger at saka olive egger. Yan, kailangan natin sila to produce hybrid. Diyan sa mga Rhode Island na yan, sa mga Black Australorp, para yung magkakaroon tayo ng mga green eggers, mga green eggs, blue eggs na medyo malaki. Kasi yung mga Rhode Island, yung Orpington na yan, malalaki ang itlog nila. Yung mga ano, itong mga blue egger na to, hindi medyo maliit ang mga itlog nila. Kasi ang size nila ay parang I think sa ano, sa Amerikano ano, bantam yung size nito. Parang yung mga ano natin, parang size ng mga game fowls. Siguro itong mga inahin na to baka 1.2, mga gano'n siguro ang ano nila. Yung mga tandang siguro lalaki lang ng titimbang lang ng mga 1.5, ganyan, hanggang ano, less than 2 kilos. Kaya medyo ano, kaya kailangan improve natin yung size ng egg nila. Ito yung ating Black Australorp. Kailangan natin yan for magpo-produce tayo ng pure na Black Australorp kasi maganda naman ang ano niyan. Ayun yung kanyang inahin. Then
yung ano na yan, this bulik, blue egger yan. So i-cross din natin yan sa mga ano, sa mga Orpington saka sa ano, para improve pa ang kulay, para mas matingkad na kulay ng green. May olive egger yan eh. So yun, kahapon medyo naghukay ako dyan para sa poste. Lalagyan ko yan ng net simula dyan papunta sa taas. Yan, tapos gaganon ko doon. Yan, tingnan nyo na ano na rin yung ating bakod. Hindi na siguro natin iano yun, okay na yung parang merong line dyan. Gagamitin natin yung mga kawayan na yan para sa ano, para sa bakod. Later na lang natin i-improve yan siguro. Yan o. Yan, hybrid na mapoproduce niya, no? Blue egger cross sa Rhode Island Red. Yan naman sa para sa ano lang, para sa egg production natin. So bali ganon. So yun mga, at tinatawag na ako nitong ating mga alaga. Yan, ang pusa natin dito ay 7 na cats, 4 na black, dalawang ganyan, isang torty, isang medyo tiger, ayun, yung maliit na yun. Yan, tapos merong isa doon na purebred na pusa sa taas, nakakulong. So ayan, pagmasdan nyo kabayan ang ating paligid. Medyo maganda ng panahon, although dito sa lugar ko medyo nag-uulan pa rin, medyo malamig dito sa lugar ko eh. So para tayong nasa north. Yan. So after a year of operation, medyo we have to expect, kung if we are going to farming, na there will be repairs, you know, kasi yung magsimula nga tayo, ang ginamit naman nating mga materials ay mga indigenous materials. So let's check yung kanilang pugad. So if see early in the morning we have 2 eggs. Yan, meron na tayong 2 itlog. Okay, the blue eggs and the brown one. So good. Okay, so hanggang dito muna tayo. Happy farming mga kabayan. Enjoy lang kayo dyan, and you know, keep on dreaming. Bye.